The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his 12 apostles, "Whoever loves the father or mother, but more than me, is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you, receives me, and whoever receives me, receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. Whoever receives a righteous man because he is a righteous man, he will receive a righteous man's reward. But whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because the little one is my disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. For those of you that follow regularly our Mass here at 12:15, I'm trying to build this homilies as connected one to the other, because anyway, the Gospel is a reading one every Sunday, one part of the Gospel after the other of Matthew. Hindi po ito palaktaw-laktaw, it goes by chapter. In fact, we have used this chapter 10 since the 11th Sunday, so 2 Sundays ago. Last Sunday, and now, it concludes this Sunday. Ang kausap po niya, the 12 apostles. Hindi niya po kausap ang crowd. Ang kausap niya itong mga lay Eucharistic minister. Yung kanyang inner circle, ika nga. And this inner circle happens to be more often than you coming to this church or more often than you going to Mass. May ilan dito, nagsaserve dito ng 3 beses sa loob ng linggo, o sa loob ng linggo, halos sila na ang nagsaserve dito pag may misa. So that inner circle is sino ang kausap ni Jesus sa chapter 10, and he concludes it. Kaya nga, whoever receives you actually receives me. But you know, if you receive me because you receive the one I sent you, receives the one who sent me. So itong receptivity, acceptance, welcoming of people that are connected because Christ sent them to you, you're actually accepting the Father. Ngayon, i-contextualize natin, di ba? Kasi madalas, pinag-uusapan dito yung mga apostles ay yung mga malapit sa Diyos, nagsaserve sa Diyos. Pero I'm very sure, mga magulang serves the Lord. You also serve the Lord. Very much so. And maybe you can look at your service to God not only by going to Mass on Sunday with your family, but 24/7. By accepting, di ba, welcoming, receiving
yung iginawad sa inyo ng Diyos na makasama nyo at paglingkuran nyo. Sabi ko nga, 24/7. Ang inyong asawa at ang inyong mga anak. Yun ang una po eh. Lahat po tayo pinanganak sa loob ng isang pamilya. Maging si Yeso Kristo. Nangailangan siya ng ina at kinailangan rin niya ng protector ng kanyang nanay at ng kanyang sarili na andyan si San Jose. Pero ang tawag sa kanya, Sagrada Familia. Di ba? Nauso ngayon yung Barcelona. The Holy Family. So, ang inyo bang pamilya ay kalooban ng Diyos. At but when you do a service, paglilingkod at pagmamahal within the family, is that where you would receive your reward? Kasi if you receive me, you receive the one who sends me, you will receive a reward. Kasi whoever receives a prophet will receive a prophet's reward. Whoever receives a righteous man will receive a righteous man's reward. Ano ang inyong gantimpala bilang mga magulang at nagiging kayong uliran? Napakahalaga po sa ating panahon. With all that had happened even more recently, beyond the earthquake, yung mga nagpapatay na mga bata at halos kasing edad nila ay nabibigyan or nagkakaroon ng access sa baril at nakakasakit. Hindi lang sugat, hindi lang pagbubuli, kundi buhay. Isipin nyo na lang, pwede bang mangyari to sa aking mag-anak? Diba? Regret is always something that sana, kung sana, sayang, di ba? So, talking about ano ang gantimpala ng Diyos? Pag pinag-usapan po kasi ang paggaganti, kaaway mo yon. Either manghihiganti ka, ano ba sa English yung hihigantihan kita? Ha? I will giant you. Kasi madalas yung higante, mas malaki sa ginawang masama sa'yo. Kita mo yan, lagot ka sa akin. Ha? I will giant you. Pero dito po, hindi higanti eh. Ganting pala. May pagpapala. It's a reward. It's not a revenge. It's a reward. So ang tanong dito, pag ako'y naglingkod, pinaghusayan ko ang pamumuhay pamilya, ano po ang gagantimpala sa akin ng Panginoon? Siyempre, yun ang ating normal default eh. What's in it for me? Ano makukuha ko sa kabutihang ginagawa ko? Walang sinabi si Jesus. Palaging reward. Palaging, you will receive a reward of a prophet, of a righteous man. You will not lose a reward from me. Ano yung reward? Kaya may first reading. Kaya kayo po, pag nagbabasa kayo ng Biblia, mas maganda, gamitin na natin ang ginagamit ng simbahan sa Biblia, linggo-linggo. Ang linggo, ginagamit ng simbahan, yung Bible na Matthew, saan kaya ito makikita sa Lumang Tipan? So, the second book of Kings, chapter 4. Andon isang propeta by the name of Elisha, God's wonder worker. Eli, my God. Eli, Eli, my God, my God. Pero, siya gives reward. What does this God prophet that gives a reward to a woman, we don't even know the name, can be you, can be she, who
nakita niya itong Prophet Elisha na he does mission, pinag-uusapan niya ang kaharian ng Diyos at tinatry niya maging influencer sa mga karatig bayan niya na sumunod sa kautusan ng Diyos. Parang meron siyang isang araw, sabi niya, kawawa naman yan. Walang natutuluyan para kumain. So pinakain niya ng lunch. Sa kanyang bahay, lutong bahay ito. Aba, kalaunan, itong si Elisha, napapadalas sa kanyang bayan. E di napapadalas na rin ang pagkain niya sa hapunan. O siguro, sa katanghalian. Tapos sabi ng ng babaeng itong mayaman, may impluensya. Sabi niya sa kanyang asawa na matanda na. Sabi niya, gawa na nga tayo na mas malaking kabutihan kay Elisha. Bigyan natin ng Airbnb. Patulugin na natin, kasi pagod eh. Bigyan natin ng bed, bigyan natin ng desk na may lampara, para sa gabi, kung gusto niyang whatever, meron siyang ilaw. Tapos, kinabagahan, bigyan natin almusal. Di ba ang tawag doon? Air, bed, and breakfast. O, di ba? Ang galing ng Airbnb. Hindi tayo nag-imbento. Yung woman of Shunem did it. Pumayag yung asawa niya. Imagine, may nakatuluyan sa bahay nila. Sa liit ng bahay nila, binigyan nila ng kwarto, wala silang anak at doon pinatulog sa kwarto. Kalaunan, sabi ng propeta, meron siyang parang valley, meron siyang parang nauutusan, meron siya sigurong baka matanda na sa Elisha, parang kanyang alalay. Sabi niya kay Gehazi, ano magagawa natin bilang ganti, bilang pasalamat sa mag-asawang ito? Hindi siguro nakikita ni Elisha, baka akala niya may anak pero matanda na. Sabi nung kanyang katulong, kasambahay, sabi niya, prophet, wala silang anak. At matanda na yung asawang lalaki. So, Tess, ano kaya katanda yung babae? Hindi mo alam. Hindi pa nagme-menopause. Kasi sabi ng propeta, papuntahin mo dito yung babae. At ang galing na babae, safeguarding ang tawag dito. Hindi siya pumasok sa kwarto. Doon lang siya sa pintuan ng kwarto ni Elisha. At sabi ni Elisha, next year, may bit-bit kang bata, fondling, infant na lalaki. Sorry, hindi babae, lalaki. Para siya ang magtataguyod sa kanila paglaki niya. Meron silang mag-aasikaso ng kanilang woman of influence and wealth. Sino ang bibigyan niya ng inheritance? Wala. Ngayon naintindihan nyo. Ano responsorial psalm? Forever I will sing of the Lord. Nakagawa na kayo ng ganyan? Na ikaw, sabi mo, Lord, may forever. And I will sing your goodness, O Lord, forever. Habang buhay ko to. Siyempre, anak Habang nakikita mo yung anak mo, alam mo, hindi ito dahil sa'yo. Ito'y kanyang bigay sa inyo. Anong ayuda-ayuda? Ito ang magtataguyod. At dahil doon, magkakaroon ka pa ng lakas loob, magtrabaho, kasi meron kang pagbibigyan. Galing sa iyong laman, sa iyong dugo, your own relative. That's forever. I will sing the goodness of the Lord. So I think, anong gantimpala dapat ng Diyos sa mga magulang? Sa magandang
pagpataguyod nyo sa inyong mga anak. Alam nyo, they will become good children? No. They'll become good adults. Hindi nyo po problemahin ang apo nyo. Kasi marunong sila gumaya sa pagtaguyod nyo 24/7. And yung inyong apo, matututo sa kanila. Andiyan ka pa. Tumutulong sa mga apo mo. Naghahatid sa eskwela. At kitang-kita nila ang ganda ng pamilyang kanilang tinubuan. Magiging mabuti ang apo mo. At magiging forever, I will sing the goodness of the Lord. Ano ba ang gantimpala? Kung iyong susumat total, pagkain at Airbnb, tapos ang ganti ng Panginoon, buhay, at sabihin natin, saysay sa lahat ng iyong inaabala na meron kang pagbibigyan ng buhay. Alam niyo, ang mga bata, is an extension of your life on earth. Kung wala pong anak ang mga magulang ko, wala nang apelyido ang tatay ko. Nagkataon, dalawa kaming lalaki, so I carry the name of my dad, my family name. Nagkataon ng aking kuya, 3 ang anak na lalaki. Di ba? Nag-extend sa 5 ang buhay ng isang lalaki. 3 generations na. Ano pa kaya yung aking mga pamangkin? Ang kanilang magiging anak, at sana maging mahusay, ay mga lalaki din. Di ba? Lipi-lipi yan. It's a generation. You can sing forever the goodness of the Lord because goodness is in your house, in your family. Iba po, magganti ang Diyos. Yan talaga more than giant you. More than yan. Sabi niya, God loves us without measure. The measure of God's love is to love you without measure. So ngayon, ibalik natin. Balik natin sa gospel. Ang reward pala natin, you will not lose, surely, my reward for you if you give a cup of cold water. Alam nyo, the reward is to live with Him forever. Sabi ni San Pablo yan. Just as Jesus died and rose from the dead and dies no more, yan ang kanyang mahagi sa iyo bilang gantimpala na ikaw ay kaakibat niya, na ikaw ay nagpaugat sa Kanya. You are grafted in Christ. You are connected with the Son of God. You will live forever. Hindi lang mag-i-extend ang buhay mo, hahaba ang buhay mo with many generations. Ang buhay mo, habang buhay. Eternal life. Yan ang gustong ipamahagi ni Kristo. So, yan na. Last question. Bakit sabi niya? If you love your parents more than me, you are not worthy of me. If you love your children more than me, you are not worthy of following me. Madalas, sabi nila, ang mother ko daw, hindi ako ipaligkait sa Diyos. 2 lang kaming anak niya, at ako, pinayagan niya magpare. Di ba napaka-generous ng nanay ko? Sa kanyang generosity, abay pinagpala siya. Hindi lang ng anak, kundi anak na pare. Nakatabi ko siya nung siya'y bago mamatay. Napahesusan ko po. Napagdasal ko kaagad. Kasi pare ako. Hindi na ako nagsabi, magtawag nga ng pare. Ako na yan, nandun eh. Diba? Pero madalas sabi nyo, pare, madre,
Di ba? If you love God more than your children being kept, no? Kailan kaya you should love God more than your parents? Kailan? Balik natin sa buhay asawa. Di ba sabi sa Genesis, when Adam and Eve were put together by God from tagiliran, sabi niya, that is why a man leaves his father and his mother, clings to his wife, and the two are one. So kung yung asawa mong babae ay bumabangay sa nanay mong babae, daughter-in-law versus mother-in-law, sino ang kakampihan mo bilang babae? Sabi ng iba, nanay ko. Isa lang naman nanay ko eh. Yung asawa ko, mapapaltan ko naman yan pag namatay. Hindi rin mo mga ating isipan. Alam nyo, hindi kayo nangako sa nanay nyo ng I will love you for better, for worse, richer, or poorer, sickness, or health. Eh kung yung asawa mo, sinasabi sa'yo, punta tayo sa Singapore kasi dito ako magtatrabaho. Iiwan mo mga magulang mo, iwan mo, samahan mo ang asawa mo. I had a friend na was doing some very good work for our Laudato Si, for the environment. And she said, Father, I'm sorry, I'm really sorry. For the sake of my marriage and my children, I have to transfer to Singapore. She loves her job here. She was with Gina Lopez. She was known all over the country for saving forests and she had a great name around. And she says, that's nothing because I made a promise to God I would love my husband wherever it is, whatever it is. Kita nyo ba? Yung pinag-uusapan dito, buhay pamilya. Hindi ito nalalayo sa buhay nyo. May mga sitwasyon sa buhay, pipili ka. At kung alam mo ang priority sa buhay, ay iyong pamilya, asawa mo, piliin mo yan beyond your parents. Kaya pag ako'y nagkakasal, sinasabi ko sa mga magulang ng bagong kasal, please, wala pong pakialam kayo dito. Huwag niyong pakialaman. Huwag mo sabihin sa daughter-in-law mo, alam mo yung anak kong yan? Masarap ang kanyang palaging pagkain. Mag-aral ka naman magluto. Ano sakit nun sa isang daughter-in-law? Pinanghihimasukan ng pagkain. Eh kasi naman, itong daughter-in-law na to, at ang asawa niya, hindi umalis sa bahay ng nanay. And that's why a man leaves his father and mother. Diba? So, kung gusto niyo mag-asawa din, at huwag kayong pakikialaman, eh, mas mabuti siguro, maghanda kang maigi. Na talaga matutustusan mo ang pangangailangan ng pag-aasawa. Huwag sana ang teenage marriage. Nasa eskwela ka pa, hindi ka pa makatayo by yourself. Hihingi ka pa sa iba. Mga kapatid, totoo ang salita ng Diyos. If you want to sing forever the goodness of the Lord, we've got to follow the Lord. And you will experience the goodness kasi kaakibat ka. Sumusunod ka. Eh siya ang Panginoon at malaki ang kanyang gantimpala. Buhay na walang hanggan. Kung gusto mo yung forever na totoo yan. You have to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Only then, sabi ni Jesus sa 12, you can really be my disciple. So,
Sinasabi ko sa inyo, mag-apostoles po tayong lahat. Una sa lahat sa pamilya natin. Gampanan natin. At maniwala tayo at magtiwala. Malaki ang gantimpala ng Diyos. Alam niyo ang reward ng Diyos, ang tawag sa Kanya, kaya malaki, out of this world. He rewards us out of this world. You can never imagine. You can never measure. Because His love is great and overflowing. I believe